Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for September 23 to 29, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Ayan, sabay na rin natin ang full moon. Meron tayong full moon in Pisces bukas, September 18, 2024, 10:34 a.m. Ayan, partial lunar eclipse. So this is going to happen in your 9th house of foreign travel, adventure. So maaring ang full moon kasi is about releasing anything that is no longer serving your highest good. And also meron kang realization of the things na gusto mong i-pursue sa buhay. Maaring yung iba sa inyo rito, I don't know, yung iba pwedeng meron kayong i-release na plans or hopes na makapag-aral, 'di ba? Or maaring meron kayong mga gusto ngayon na gawin na let's say gusto niyo man mag-aral pero sa ngayon hindi kayo nabibigyan ng opportunity or meron man kayong gustong i-pursue na pag-aralan, hindi niyo nagagawa. So, maaring iba sa inyo, ile-let go nyo yan, na-realize nyo na maybe it's not yet time for you. Yung iba naman, kung merong kayong pinupurso na travel or to work abroad, maaring you realize na meron ka pa palang ibang gustong i-pursue aside from that. Especially kung hindi nag-align yung mga gusto mo sa nangyayari sa'yo. Let's say nag-a-apply ka sa abroad, pero kahit anong apply mo, walang offer or may offer man, hindi mo gusto, alam mo yun, so hindi siya nag-a-align. So I feel like yung para sa inyo, you're going to let go of that at maaring iti-take nyo yun as a sign na meron kayong ibang dapat i-explore na mas magbibigay sa inyo ng happiness, ng contentment, mas madidiscover nyo yung sarili nyo, yung talents nyo, yung skill set ninyo. Okay, you also have Capricorn, achieve. Meron kang mga goals ngayon sa career mo na very decided, no? Desidido ka. Maaring yung iba sa inyo maglalakas loob na magnegosyo, na sumubok ng iba pang paraan para kumita ng pera. You have Vesta Hearth. I think you're going to pursue your passion. Kung saan ka masaya, saan ka magaling, nasaan yung interest mo, yun yung ipupurso mo. Doon ka magbibigay ng attention, ng energies mo. 'Diba? 5th house, which is about your passion. I think you will discover some skills or interest na hindi mo akalain na gusto mo pala yun. Kasi never mo pa na-try. Tapos na na-try mo, dun mo na-realize na, ito pala yung gusto kong gawin. Example, painting, no? Kala mo hindi ka marunong mag-drawing or you're not inclined into arts, pero nung nakasubo ka na mag-paint at nakita mo kung ano yung na-realize mo kung ano yung tipo ng mga subject mo, no? Halimbawa, pagdating sa mga bulaklak, ayan, mas yun yung doon ka pala magaling mag-drawing sa mga or mag-painting mga bulaklak. So, yun yung subject. Oo. Na doon mo marirealize na, kaya pala hindi ako interesado na mag-drawing ng mga tao kasi pang bulaklak ka pala. Yung mga ganun. Okay. So, this can also mean any interest, no? Any hobby. I feel like you will try to enjoy or find joy, no? Sa iyong mga yung iyong libangan. Oo. Anything that will make you feel good, you will also do it.
You have the Ten of Cups. So, some of you, masaya kayo sa situation nyo, sa relationship nyo, sa family ninyo. And I feel like there is someone, parang meron kang pinaghuhugutan ng lakas. Someone who is always there for you. You also have the Queen of Swords. You may be dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, na parang anchor mo siya. Pangbaga siya yung nag-guide sa'yo. Siya yung nag-a-assist sa'yo. Siya yung parang comfort zone mo na kapag may problema ka, this person is there to give you advice or kausap, someone who is willing to listen. Minsan kasi hindi naman natin kailangan ng advice. Minsan kailangan lang natin na merong makikinig sa atin. Okay? Let's see what else. You have the Nine of Wands. You're a fighter, Cancer. Kumbaga, malakas yung loob mo. Kahit nahihirapan ka, sige pa rin, go pa rin. And yan yung isa sa napaka ganda mong katangian, which is someone na hindi agad-agad sumusuko. Kasi alam mo kung ano yung worth it na ipaglaban. You also have the Knight of Pentacles. In terms of your finances, steady lang yung pasok ng pera. Steady lang yung career path or yung business na tinatahak mo. Kasi gusto mo na ma-enjoy yung proseso. May mga pagkakataon na hindi tayo nagmamadali, no? Kasi gusto natin na pagdaanan yung kailangan nating pagdaanan to achieve our goals. Kasi minsan, pag masyado ka naman nagsiset ng matataas na goals para sa career mo or sa sarili mo, pag hindi mo na-achieve agad yon at a certain period, nadidistract ka na or parang disappoint ka na sa sarili mo. Which is not good, diba? So, for some of you, you will take things slowly, but surely. Money, career, finances, Four of Cups. Yung iba sa inyo, hindi kayo kontento sa situation nyo sa trabaho, sa business, sa takbo ng business ninyo, or sa career path ninyo. I feel like there is someone that you need to talk to. Someone na may wisdom, someone na maraming alam sa buhay, na magbibigay sa'yo ng advice about what to do moving forward, or someone who will mentor you, will teach you ng mga bagong techniques, skills, na makakatulong rin sa'yo para mapaunlad mo yung iyong kabuhayan, yung iyong trabaho, finances, yung iyong business. Sa love life, you have the King of Wands and the Knight of Cups. Ooh. So if you are in a relationship right now, I feel like very strong yung connection ninyo sa isa't isa ng person na to. Pwedeng ka-deal mo isang fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius. Pwedeng nagsisimula pa lang yung relationship na to and you are in cloud 9, kumbaga. Maaring may mga activities kayo together na gagawin, adventures together na pagsasamahan. I feel like this is the person na kasama mo talaga. Parang confident mo. Siya talaga yung mapagkakatiwalaan mo. Parang siya yung iyong sandalan. Oo. Sandigan. Yan. And if you are single, I feel like there is someone na may interest sa'yo. Someone who is more mature than you are. Pwedeng physically, sa age, mature siya. Or kahit na mas bata siya sa'yo, mature siyang mag-isip. So, pwedeng magustuhan mo itong person na to. You also have Stork, so may progress. You are healing from your past. Okay? So, kung ano man yung mga challenges, situation in the past, you are healing from that. Hindi naman siya minamadali, no? But you are still in the process of that healing. Also, there's a lady, a feminine energy na merong significant na role sa buhay mo. Ngayong week na to, this can be the mentor or yung iyong person, boss mo, or someone who is there na nag-i-inspire sa'yo.
Be real, ayan, pagpapakatotoo sa iyong sarili, napaka-importante. Kasi pag totoo ka sa sarili mo, ang maa-attract mo, yung mga tao na talagang makaka-resonate ka, 'di ba? Minsan kasi kapag iba yung ipinapakita natin sa ibang tao, akala natin okay yun eh, kasi magugustuhan tayo nila. Pero you're just attracting yung mga tao na sa totoo lang, hindi mo rin naman makakasundo kapag nakilala niyo yung isa't isa. Oo, release your blocks. Ayan. Anything that is blocking you from achieving your goals or limiting you, i-release mo yan. I think magkakaroon ka ng lakas ng loob. No? Yes, to pursue your goals, your dreams. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye.